Alas, ended my Savior plead, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And now I am happy all the day. He gave his life's blood for even me. Once I was straying in sin's dark valley, and no hope within could I see. But God sent from heaven a loving Savior to save a poor lost soul like me. Oh, what a Savior! Oh, hallelujah! His heart was broken on Calvary. His hands were nail scarred, his side was riven. He gave his life's blood for even me. Death's chilly waters I'll soon be crossing. His hand will lead me safe home. But they'll join their comrades
even me. Oh, what a Savior! Amen, amen, amen. Oh, what a Savior. Okay, ang ating Panginoon Jesucristo ay dumating sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Okay, to save sinners. Si Jesus Christ is the Savior of all men. Okay, oh, what a Savior. Amen. So, meron pong nakita kong comment kaninang umaga. At sabi niya sa comment, no, si Apostle Paul daw ang aking Savior. Okay, si Apostle Paul daw ang aking Savior. So, wala po akong pinopost. Okay, wala akong pinangaral kahit isang beses na si Apostle ang ating Savior, si Apostle Paul. Hindi po. Okay? At ang nababanggit ko, ang naipopost ko sa aking Facebook page, si Apostle Paul, siya po ang Apostle to the Gentiles. Kaya siya po ang apostol natin, mga kapatid. Okay? Hindi natin siya Savior. So may mga comment, no, na tayo daw ay nagsasamba na kay Paul, no, si Apostle Paul daw ang atin pong Lord and Savior. Okay? So wala pong ganun, mga kapatid. Amen. So kaninang umaga, mga kapatid, ay napag-aralan po natin, na-discuss natin yung verse 2. Okay, yung I think sa verse 3 pa rin, ano. Tapos na tayo sa verse 2. No, verse by verse tayo dito po sa Romans chapter 1. So ngayon pong gabi itutuloy po natin ang ating series, okay, Bible study natin verse by verse. Amen. Para makita po natin ang bawat salita ng Diyos. Ano, ito po ay meron po talagang mga makikita natin, no, sa bawat salita ng Diyos. May truth, no, na ipapakita ang Diyos sa atin. So, ngayon pong gabi, mga kapatid, ay ang atin pong topic o yung title ng ating pag-aaralan is the Lord Jesus Christ. Ano po? Kaninang umaga, si Jesus Christ, He is the center of Scriptures. Amen. So si Jesus Christ, He is the center of the Holy Scriptures. So ngayon pong gabi is the Lord Jesus Christ is the promised seed. No, the promised seed. So titingnan po natin ang banal na kasulatan kung bakit si Jesus Christ ay promised seed. Siya yung pinangako na seed of the woman, ano, at hanggang tinawag din siyang seed of David according to the flesh, mga kapatid. Okay, at siya din po yung sinabi sa covenant ng Diyos kay Abraham, in thy seed, di ba? In thy seed I will multiply thy seed, di ba? And then pagdating sa New Testament, dito na po na-fulfilled na po yung seed na ito, mga kapatid. From promise to prophecy and then to person, no? Yan po ang progressive revelation ng Diyos about sa seed. Amen. Sa pagiging seed of the woman, naging seed of David according to the flesh. Amen. Hanggang siya po ay na-fulfill. Okay? Sa panahong ito, na-reveal, no, ng Diyos sa persona ng Panginoong Hesukristo. So, the promised seed, si Jesus Christ po. So, samahan niyo po muli ako at atin pong pag-aralan po, makilala natin si Jesus Christ. The more na makilala natin siya, the more na maitataas natin siya, mga kapatid, at i-magnify natin ang ating Panginoon.
that in all things he might have the preeminence. So yan po yung conclusion natin kaninang umaga. Sana po panoorin niyo po yung ating pong Bible study kaninang umaga para po lagi tayong nakasentro kay Jesus Christ. Dahil siya yung sentro ng banal na kasulatan. Siya po yung sentro ng lahat sa history, hanggang sa eternity. Amen. Si Jesus Christ is the center. No, he is the core. Siya yung pinaka focal point, mga kapatid, na focus ng lahat ng bagay. Amen. So sa eternal purpose ng Diyos, si Jesus Christ ang center. So kaya mga kapatid, ay patuloy tayo na saliksikin ang banal na kasulatan ngayon pong gabi. So nais ko po munang batiin ang atin pong mga ang ating mga nanonood, naka-tune in sa atin pong online Bible study. Welcome po tayong lahat, mga kapatid. Okay, salamat sa Panginoon na wala na pong ulan. Kaninang umaga malakas ang ulan. So ngayon ay wala na po siyang ulan, mga kapatid, dito sa aming lugar. At makakapag Bible study tayo ng tuloy-tuloy, walang maingay. Amen. Okay, binabati ko po ang mga members dito sa Taal Baptist Church. Ayan. Taal Dispensational Baptist Church dito sa Taal, Batangas. So, sana po ay mapanood po ninyo. Okay, makasama ko kayo palagi sa atin pong online Bible study. Tingnan ko po sa ating comment section, kung meron tayong mga nakasama. Okay, so yan. So si Missionary Jess Letargo, ayan, kasama natin siya ngayong gabi sa online. Okay. Good grace evening to all. Amen. Yan, maganda pong panimulang pagbati grace evening. So ini-emphasize ang grace ng ating Panginoon. Amen. So mabiyayang gabi po sa lahat. Okay. Kay Missionary Jess Letargo. Okay, sabi ni Sir Manuelito Hermoso, ayan, si Sir Manuelito, dyan sa Taiwan. Sabi niya, nabasa ko po yun, Pastor. Okay, so nabasa ni Sir Manuel pala. Okay, nabasa niyo po yung comment, na si Apostle Paul daw ang ating Savior. So, wala pong ganun, mga kapatid. Okay, so kasama din natin si Sir Hernan Vega. Sabi niya, amen, amen. Ayan, sabi ni Sir Manuelito Hermoso, blessed evening po, Pastor. Ayan. So sa lahat ng nais mag-greet, ng grace evening o good evening, blessed evening, ay sulat niyo po sa comment section at akin pong babasahin yan. At kung maaari ay i-share natin po ang atin pong Bible study sa mga friends natin, sa mga loved ones natin. Okay, para marinig po nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Okay? Wala na. So, kung meron din po kayong nais itanong, okay, sa atin pong pag-aaral, ay ilagay nyo po sa comment section. Okay, yung mga katanungan ninyo at nais i-clarify. Amen? So, welcome po kayo everyday sa atin pong online Bible study. Ako po ang inyong lingkod, Brother Amilcar dyan. Okay? Everyday, kung tayo po ay bigyan ng pagkakataon ng Diyos, everyday, at hindi pa babalik si Kristo sa rapture. Amen? Hindi niya pa tayo kukunin. Okay? At buhay pa tayo, mga kapatid, ay sikapin natin ang best na magagawa natin na mag-aral tayo dito sa Book of Romans, verse by verse Bible study. Okay? So, everyday po ito, mga kapatid. At panalangin nyo rin po na meron akong kaibigan na
niyaya po ako mag-preach doon sa Cebu. Okay, at makapag-public preaching po doon. Okay, mag-evangelize sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Okay, dyan sa Cebu. So kung yun po ay matuloy, ay blessing po na makarating po dyan sa Cebu at maipangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So, isama niyo po kung kalooban ng Panginoon. Amen? Sir Christopher Bugnusin Donato, sabi niya, a blessed night and day to all. Amen. Salamat po. Sir Christopher, Brother Christopher. Ayan. Blessed night. Amen, amen. At day. So sa ibang bansa, araw. Amen. Okay, so kung wala na po, ay tuloy na po tayo sa atin pong pag-aaral ngayon pong gabi. Sana po ay tayo ay excited, no, lagi sa salita po ng Diyos. Ano ho? Maging sa inyo pong personal na study. Okay, excited kayo araw-araw talaga nag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Ano, personal o family, ano man yan, sa group, Bible study ninyo, sa church. Amen. Sa pagpunta nun yung church, mag-aaral kayo. Okay, lalo na about sa doctrine. Amen. Ay dapat lagi tayong nandoon yung excitement natin. Amen. Dahil eksakto palagi at accurate palagi ang salita ng Diyos at laging profitable ito. No? At ito yung dapat na meron tayo palagi sa araw-araw ng buhay natin. Kumbaga, i-esteem natin ang salita ng Diyos more than the necessary food. Diba? So, yan po ang sabi ni Job. Mas mahalaga sa mga physical na bagay, material na bagay, ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So mga kapatid, gaano man tayo kaabala, busy, okay, sa buong araw, at kung tayo mga kapatid ay walang salita ng Diyos, wala yung araw natin nasayang. Kaya nga mga kapatid, lagi nating unahin, bigyan ng great value ang salita ng Diyos. Ito lang po ang merong eternal value. Ito lang po mga kapatid ang mananatili, mga kapatid. Ang word of the Lord shall endure forever. Amen? So dapat excited tayo palagi sa word of God. Okay? So sabi ni Sir Manuelito, hermoso, excited lagi pastor, lalo na kapag katotohanan po ang pinag-aaralan. Ayan. Talagang ganun po tayo mga kapatid. Ano? Pag truth yan, no, katotohanan yung pinag-aaralan, ang salita ng Diyos, rightly dividing the word of truth, talagang excited dapat ang mga mananampalataya. Lalo na tayo ay may banal na espiritu na tutulong sa atin, naggagabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Amen po. So hindi tayo maliligaw ng direksyon. Laging dadalhin tayo sa truth, no? Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, okay, ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao at mapunta sa kaalaman ng katotohanan. At meron din pong sinabi sa Bible mga kapatid na sa sulat ni Apostle Paul na meron mga taong ever learning but never able to come unto the knowledge of the truth. Ang dami nilang na-learn, okay, ang dami nilang natutunan, pero bakit hindi pa rin mapunta sa truth? Yun ang nakakapagtaka, di ba? Pero totoo yun. Naunawaan ko yung sinabi ni Paul. Totoo po yun. Ganun ako dati eh. Nag-aral ako ng Bible school, graduate ng Bible school, 5 years. At talaga namang sa sarili ko, litong-lito ako sa salita ng Diyos. Hindi ko maunawaan yan. Hindi ko ma-enjoy kahit pa sabihing nakapag-aral sa Bible school. Bakit? Kasi nga, wala pa ako sa truth noon. Hindi pa ako nakaabot
nakapunta sa knowledge of the truth. Bakit? Walang rightly dividing. Oho. Pero nung natagpuan ko na yung katuruan ng rightly dividing the word of truth, ayun na po. Para siyang isang susi na nung nakita ko po yon at ginamit ko yung susi na yon, okay, nabuksan, naging maliwanag lahat, mga kapatid. Unti-unti, mga kapatid, no? Yung truth ay nakita ko po. At I hope na yan din ang naranasan natin sa gabing ito, mga kapatid. Kapag kayo ay nag-aaral, rightly dividing the word of truth. Amen? So tayo po muna ay manalangin. Okay, let's pray. Lord, salamat sa gabing ito na kami po ay binigyan niyo po muli ng panibagong opportunity mag-aral ng inyong salita at rightly divide ito sa tulong ng Banal na Espiritu, sa gabay ng Holy Spirit na meron kami ngayon ay magbigay sa amin ng enlightenment at patuloy na maging maliwanag po ang lahat, lalo na makilala namin si Jesucristo na siya po, Panginoon, ang sa lahat ng bagay ang magkaroon ng preeminence, Panginoon. Siya lagi ang manguna, siya lagi ang maging sentro ng aming pag-aaral, ng aming pamumuhay. Lord, salamat po sa oras pong ito. Kayo po lamang aming tinataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Okay? So sabi ni Sir Manuelito, Amen. At si Sister Athena po, nakahabol si Sister Athena. Nicole Madrigal dito po sa Lipa. Ayan, so excited din po ako, Sister Athena, na maka-attend po kayo dito sa ating church sa Taal. Sabi niya, good evening po sa lahat. Amen, amen. Ayan, sabi ni Sir Manuelito, tama po Pastor, ganyan rin naramdaman ko. Ayan, parehas po tayo. Si Brother Jeric Ismenia, ayan, dyan sa Gubat, Sorsogon. Okay, kumusta kayo dyan, Jeric, Brother Jeric? At pag-pray ko rin kayo palagi na patuloy kayong gabayan ng Panginoon. At pag nakabisita ka dito sa Batangas, ay welcome ka dito. Dito ka tumira kung gusto mo. No? Dito ka magtrabaho. At tutulungan ka namin dito sa church. Amen? And then si Brother Dennis Del Mundo, ayan, sa ibang bansa, Saudi. Amen, amen. Si Brother Lexel Ismenia, ayan, magkakasama yan, magkakapatid. Si Lexel at si Jeric. Amen, amen. So, thank you sa lahat po ng mga greetings ngayon pong gabi. Okay, so the promised seed, Jesus Christ, the promised seed, mga kapatid. So, dito po sa verse 3 na po tayo, no, sa atin pong verse by verse Bible study. Dito po sa verse 3, mga kapatid, no, sabi dito, concerning His Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh. Ayan, mga kapatid. The seed. Ginawa si Jesus Christ na bilang buto, no, ni David. Seed. Okay? Seed of David. No, doon na yung binhi, mga kapatid. No, binhi. At yan po, mga kapatid, ay according to the flesh. So, bago po siya maging seed of David, mga kapatid, tingnan muna natin sa Genesis chapter 3, verse 15. Sapagkat meron din pong binanggit po dito na si Jesus Christ ay seed of the woman. Okay, the seed of the woman. Napakaganda po na makita natin sa banal na kasulatan, kung sino itong seed na ito. Walang iba sa persona ni Jesus Christ. Sabi dito, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and her seed. Okay? It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So, yan po, mga kapatid. No? In between thy seed, ang kausap dito ng Diyos, si Satan. So meron pong
mayroon pong pinangakong seed. Okay? Dito pa lang sa Book of Genesis. Okay? Ito po yung unang prophecy na makikita natin sa banal na kasulatan. No, it is God's first promise of redemption. Tandaan natin mga kapatid, nung after na ang tao ay nagkasala, nahulog sa pagkakasala, immediately, okay, ay nag-promise kaagad ang Diyos ng redemption. Amen. So dito pa lang sa verse na ito mga kapatid, isang verse lang ito pero dito po manggagaling yung entire na kumbaga yung ilog, di ba? Okay, yung ilog, yung river, meron siyang tuloy-tuloy na agos ng tubig. So dito po sa Genesis 3:15, kumbaga dito nag-start yung agos ng ilog ng revelation ng Diyos. Amen, nakuha po natin mga kapatid. So yung divine revelation, yung paghayag ng Diyos sa kanyang salita, okay, dito po nag-start sa Genesis chapter 3 verse 15. Na meron pong darating na Redeemer, tagapagtubos. At ito pong seed na ito mga kapatid, na magtutubos sa tao, amen, at ito po yung makikipag-battle kay Satan. Siya po yung makikipagdigmaan sa dyablo. At ito po ay nangako mga kapatid ng victory. Itong seed na ito, siya po yung magiging victorious. Amen. At kailan po ito mga kapatid? Kailan nangyari na si Jesus Christ ay napulfill na siya yung promised seed, at yung sabi dito, it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Makikipag-battle si Jesus Christ kay Satan. Okay, reconnection successful. Okay, naka-reconnect na. Meron na ako, naka-reconnect na. Okay, so ayan, meron na pong connection. Okay, kanina po ay nawala. Okay, so salamat sa ayan, so ayan. Meron na po ba? Nawala po ang live kanina, Hindi ko po napansin. So mga kapatid, i-explore po natin ngayon pong gabi, itong Genesis chapter 3 verse 15. Yung promise, yung unang pangako na meron pong seed, The promised seed. Okay, meron na po, Pastor. Okay. Thank you po. So, dito natin makikita, mga kapatid, yung pronouncement ng enmity. The pronouncement of enmity. Yan po yung point number 1, mga kapatid. Sabi dito, I will put enmity. So, enmity, anong ibig sabihin yan? Kaaway o enemy? Tama? I will put enmity o division. So ang Panginoon nag-establish ng division between Satan at sa woman, sabi diyan, woman, sa mankind, sapagkat si Jesus Christ, he is born of a woman, under the law. So mga kapatid, ibig sabihin si Satan, siya po yung dineclare na siya po yung kalaban. Amen. So merong separation between Satan and mankind.
So itong conflict na ito, itong division na ito, between God's truth and Satan's deception. Nakuha natin? So ito po yung spiritual na labanan, spiritual battle, mga kapatid. So dito natin makita na si Satan meron siyang seed, thy seed. Mayroon ding seed. So yan po yung Antichrist. Tama? And her seed. So yung woman ay merong seed. So yan po yung si Jesus Christ. Amen? The seed of the woman. Okay, mula sa tao, no? Mula sa babae. Ako natin, mga kapatid. Okay? So si Jesus Christ po ang pinapatungkulan diyan, mga kapatid. No, siya po yung prophesied or promised seed. Amen. So dito makikita natin, mga kapatid, this is between God's truth and Satan's deception. So talagang dito nag-start yung conflict, yung spiritual battle, ng katotohanan ng Diyos at ng pandaraya ni Satanas. Sabi ni Brother Dennis, okay yan, meron siyang nilagay dito na meaning ng enmity. Enmity, the quality of being an enemy, the opposite of friendship. Yan, so marami a state of opposition. Meron pang verse sa James 4 verse 4 yan. The friendship of the world is enmity with God. So opposition. Merong division, hindi po magkakasundo yan. Laging may conflict, laging merong battle between God's truth and Satan's deception. Alam natin yung seed ni Satan, yan po yung magmumula yung deception, yung pandaraya. Okay? At sa seed of the woman, dyan magmumula ang katotohanan. So naglalabanan na po yan. Dyan nag-start yung battle hanggang ngayon, mga kapatid. Hanggang ngayon. No, yan po ang umiiral, ang nag-i-exist na spiritual battle. Amen. Okay? So, I hope na nakikita natin itong pronouncement of enmity. Kaya, ma-enjoy natin ngayon ang Bible. Kasi nakita natin yung bang pinakauna, yung root, yung pinakaugat, bakit may mga may mga pandaraya sa mundong ito? Bakit may corruption sa mundong ito? Bakit? Sapagkat, mga kapatid, talagang nag-pronounce ang Diyos. Pre-nounce ng Diyos ito na meron pong battle between the seed, of Satan and the seed of the woman. Okay, between God's truth and Satan's deception. Amen. So sino ang nagdesisyon nito? Sino ang nag-initiate nito? Ang Diyos. Sabi niya, I will put enmity. Siya ang naglagay nito, mga kapatid. It was God's initiative, mga kapatid. This is God's decision. Hindi tao, kundi Diyos. Sabi niya, I will put enmity between thee and the woman. Okay? So tandaan natin, mga kapatid, bagamat nagkasala ang tao. Okay? Pero dito po nagkaroon po ng grace ang Panginoon. Amen. Bagamat may judgment sa kasalanan, di ba, pinalayas po sila doon ng Panginoon sa Garden of Eden. May mga curse dahil po sa kasalanan. May mga sumpa hanggang ngayon. Effective yung curse na yon. Nangyayari yon. Okay? Bakit may mga sakit? Bakit may mga curse? Bakit may mga calamities? Bakit may mga kahirapan?
may mga diseases, may mga wars, mga lahat ng klase na hindi maganda na nangyayari sa mundong ito. Even yung kamatayan. Bakit nangyayari yon? Because of the effect, yung kasalanan, mga kapatid. May judgment. For the wages of sin is death, pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit dito po sa Genesis 3:15, makikita natin, mga kapatid, merong grace ang Panginoon. Nandyan na kaagad yung grace. Kumbaga ito po yung unang gospel sa Bible. Yung Genesis 3:15, ang ganda po pag-aralan ito. This is the first gospel. Bagamat hindi pa maliwanag, hindi pa masyadong clear itong verse na ito, pero ngayon naging clear sa atin kasi na-fulfill na po. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Nung siya po ay dumating sa mundong ito, siya po yung seed na binabanggit dito. Her seed. So mga kapatid, this is the pronouncement of enmity. So this is God's first prophetic statement. Ang Diyos, siya po yung unang propeta. Siya yung unang nag-prophesy. This is the mark ng start ng conflict sa buong ages, sa lahat ng mga panahon. Dito nag-start yung battle. Dito nag-start, mga kapatid. Okay, 'di ba sa kasaysayan ang dami pong mga labanan between good and evil, between God's truth and Satan's deception. Tuloy-tuloy po 'yan hanggang ngayon. Merong spiritual battle. Okay? So dito nag-start. Sa Genesis chapter 3 verse 15. The battle between the kingdom of darkness, amen, and God's redemptive plan. So tandaan natin, may plano na ang Diyos na mayroong redeemer, mayroong redemption sa pagkakasala ng tao. Bagamat mga kapatid, sa Old Testament, meron lamang mga types o shadows of things to come sa pamagitan ng dugo ng animals na kukover yung kasalanan ng tao. Amen. Pero dumating yung the real image, dumating talaga yung totoong magtatanggal ng kasalanan ng tao. Yan po yung pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan. Nung binuhos ni Kristo ang dugo niya para sa kasalanan ng lahat ng tao. Amen. Kaya nagkaroon ng redemption, eternal redemption ang tao. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Tayo ay natubos ng banal na dugo ni Kristo without blemish and without spot. Amen. So tayo ay na-washed, nahugasan ng dugo, na-cleanse, nalinis ng dugo, na-justified, napawalang sala tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo, natubos tayo, napatawad tayo sa mga kasalanan through the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, napakapalad natin na tayo ngayon ay nasa truth. Wala na tayo sa deception ni Satan. Maraming tao, mga kapatid, na wala pang kaligtasan. Hindi pa nila naunawaan yung redemptive plan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nandun pa rin sila sa kamay ni Satan. Nandun pa rin sila sa kingdom of darkness. Hindi pa rin sila ma-deliver dahil wala pa silang salvation. Hindi pa nila narinig yung gospel of salvation na mag-aalis sa kanila sa darkness at mapunta sila sa kingdom of the Lord Jesus Christ. Amen. Sa kaliwanagan. Okay? Sana po makita natin dito sa Genesis 3:15 pa lamang, mga kapatid. Dito ang unang
prophecy. No, na ang Diyos ang unang nag-prophesy. I will put enmity between thee and the woman. So this is the prophecy of seed. Okay, so this is the pronouncement of enmity. And then point number 2, this is the prophecy of a seed. Amen? Seed. So sino yung source ng seed? Source of the seed. The woman. The woman. Okay, Galatians chapter 4 verse 4. Tingnan po natin sa Galatians chapter 4 verse 4. Sabi po dito, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Nung si Jesus Christ po ay ipinanganak, no, nagkatawang tao, He is the seed of the woman. So, pinopoint po mga kapatid sa virgin birth. Amen. Si Jesus Christ pinanganak ng isang birhen na babae. So, ano yung pinapakita doon? Bakit virgin? Kasi binabypass po, no, yung sinful nature ng tao. Nakuha natin? Kasi po may problema sa seed ng tao mula kay Adan. Merong problema. Kaya hindi pwedeng manggaling sa seed, no, ni Adan na makasalanan. Kaya ang ginamit ng Diyos para manatiling malinis ang seed na ito, binaypas niya yung sinful nature ng tao. Kaya pinanganak si Jesus Christ ng isang virgin. Okay, virgin sa katauhan ni Mary. Amen. Okay, so doon natin makita na nandun ang pangako. Yun yung prophecy of a seed. Amen po. So, ito'y na-reveal, no, fully revealed kay Apostle Paul. Dito, Galatians chapter 4 verse 4, di ba? Kung hindi po naisulat itong Galatians 4:4, hindi natin alam sino yung woman na yon. Kanino manggagaling si Kristo? Sino yung binabanggit na seed of the woman? At dito mga kapatid, makita natin, no, na na-reveal kay Apostle Paul, okay, yung sikreto na nakatago, no, doon sa prophecy. Amen? At makita natin sa Isaiah, okay, sa Old Testament po, bago itong revelation ng Diyos kay Apostle Paul, na meron din prophecy si Isaiah. Isaiah chapter 7, Book of Isaiah. Wait lang po. Yan. Chapter 7 and verse 14. Sabi po ng Bible, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Meron ng sign na kung paano magkakaroon ng Redeemer. Paano lalabas sa mundong ito ang isang tagapagligtas, okay? Manunubos ng tao. Okay? So, sabi ni Isaiah, behold, a virgin shall conceive. Virgin. And bear a son, and shall call his name Emmanuel. Nakita niyo po natin mga kapatid. Kaya doon sa Genesis 3:15, medyo malabo pa yon. Pero habang nagpo-progress ang revelation ng Diyos, nagiging maliwanag na. So dito, sabi ni Isaiah, may virgin na magkukonceive. At manganganak siya. At papangalanan siyang Emmanuel. Okay, God with us. Okay, si Jesus Christ yun.
sa Book of Matthew. Amen? So si Jesus Christ yun, mga kapatid, walang iba. Kaya mga kapatid, yung Genesis 3:15, naging maliwanag sa atin ngayon. Oho, lalo na nung sinabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 4 verse 4 na siya po yung God sent forth His Son made of a woman. Okay? Made of a woman, made under the law. Okay? So ginawa si Jesus Christ na galing sa babaeng birhen at ginawa rin siya sa ilalim ng batas. Ibig sabihin mga kapatid, nung pinanganak si Jesus Christ, okay, under the law, nasa panahon pa siya ng tinatawag na batas. Okay, sakop pa siya ng Old Testament. Okay po? Kaya nga si Jesus Christ sumusunod sa batas. Okay? Dahil po under the law siya. Nag-start lang ang grace dispensation nung si Jesus Christ namatay na sa cross. Namatay, inilibing at muling nabuhay. Okay? So sa kapanganakan ni Kristo, under the law yon. Nung nasa earthly ministry si Kristo, under the law yon, mga kapatid. Okay po? At nung sinabi ni Kristo sa cross, it is finished, naganap na, napulpil niya na ang batas. Kaya siya ang katapusan ng batas. Nangyari yon nung siya'y namatay, inilibing, at nabuhay namang muli. Okay? So, ma-establish sa atin ngayon, mga kapatid, He is the promised seed. Okay? The prophecy of a seed. So, made of a woman. So, si Jesus Christ, nandun na siya sa Genesis 3:15. Kaya nakita natin kaninang umaga, He is the center of the Holy Scriptures. Sabi ni Jesus Christ, okay, ang law, ang prophets, ang psalms ay patungkol sa Kanya. Okay, sabi yon ng Panginoong Jesucristo. Nagpapatungkol sa Kanya ang lahat ng propeta, ang batas, at yung psalms. Okay, so all scripture, okay, ang pinapatungkulan ay si Jesus Christ. Kaya sabi niya, search the scriptures. Okay, search the scriptures. Ano po? At ang tinetestify po niyan, walang iba kundi siya, si Jesus Christ. So doon sa Genesis 3:15, mga kapatid, yun ang ugat ng prophecy. Bagamat yung mystery, wala pa doon, nakatago yun eh. Pero na-revealed na kay Paul. Kaya alam na natin ngayon. Okay, alam mo na ngayon. Nababasa na natin ngayon ang mga revelation ng Diyos about sa mystery. So, noong hindi pa na-reveal kay Apostle Paul, ang mystery, ang ina-anticipate ng mga tao sa Old Testament, ang hinihantay nila yung seed. Yung Genesis 3:15, the seed of a woman. And then, naging later on, naging seed of David. Yun yung binabasa natin sa verse 3, sa Romans chapter 1, verse 3. Okay? Naging seed of David according to the flesh. Diba? Napakaganda po, Okay? So, hanggang na-reveal kay Paul, ito po yon. Si Paul ang nagsulat niyan na napulpil po ang seed na ito sa persona ng Panginoong Hesukristo. So, na-reveal din sa atin, sa body of Christ, na yung Genesis 3:15, the promised seed, the prophecy of a seed, ay si Jesus Christ. Klarado, di ba? Napakaganda po, ng salita ng Diyos. So, the person of the seed, dito natin nabasa, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh.
napakaliwanag. Ano po? Oh, pinangalanan kaagad ni Pablo. No, yung seed na yan, si Jesus Christ, our Lord. Oh. Kay Isaiah, ano pa lang, prophecy, wala pang pangalang Jesus Christ. Tama? Oh. So, pagdating sa panahong ito, yung seed of David according to the flesh, yan po yung seed of a woman, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? So pag sinabing seed of David, mga kapatid, ibig sabihin nito, meron siyang kaharian. Sapagkat si David ay isang hari. So merong throne of David na tinatawag. Sabi ng 2 Samuel chapter 7, sa natin ang covenant ng Diyos kay David, sabi ng Diyos, I will establish thy throne forever. Amen. 2 Samuel chapter wait lang po at hanapin natin. 2 Samuel chapter 7. Ayan, ito po. Chapter 7 verse 12. Sabi po ng Bible, and when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. 13. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. So, sino yung persona ng seed na ito na may covenant ang Diyos kay David? Na i-establish niya ang throne ng kingdom forever? Amen? Si Jesus Christ. Siya yung pinakahantay na king na siya po yung maghahari sa bansang Israel. Amen? Okay, so naintindihan po natin mga kapatid. So yung promised seed in Genesis becomes the person of Christ in prophecy. Amen? So yun po ang makita natin. Kaya nagkaroon ng fulfillment yung prophecy sa Genesis 3:15. Kaya may duda pa ba tayo sa Word of God? Accurate ang salita ng Diyos. Walang duda ito. Kasi mga kapatid, hindi natin pwedeng questionin ang accuracy ng salita ng Diyos kasi maraming proof, maraming patunay. At isa po ito, yung promised seed sa Genesis 3:15, nangyari na. Dumating na ang Messiah ng Israel. Okay? At later, mga kapatid, pinakilala ni Paul ito na head of the body sa panahon natin ngayon. Opo. Okay po? So, tingnan po natin mga kapatid sa Luke chapter 1. Basahin din po natin ang Luke chapter 1 verse 31. 31. Sabi ng Bible, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Okay, wait lang. Verse 33. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. So, kailan magkakaroon ng katuparan ito mga kapatid? Okay, kailan magkakaroon ng kingdom si Jesus Christ sa house of Jacob, sa Israel? Nangyari na po ba ito? Sa panahong ito? Wala pa. Okay? So ngayon ay mystery program pa ang Diyos. Pag na-rapture na ang body of Christ, wala na tayo dito. Ayan, so magre-resume na yung prophecy program, yung prophetic program ng Diyos. Tuloy-tuloy na yon hanggang dumating na si Kristo sa second coming. Yan na yon.
yung Davidic covenant ay mapupulfill na yon. Mangyayari na yon. Yung prophecy na sabi dito, His kingdom shall be no end. Yan po mga kapatid. Ano ho? So, the person of the seed. So, nakikita natin mga kapatid, okay, the promised seed, the person of the seed. At din makita din natin mga kapatid, nung dumating si Kristo, nandun yung plan of redemption. The plan of redemption. No? Sabi ng Bible na si Jesus Christ, okay, binanggit po sa Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53, dito po nabanggit yung suffering ni Jesus Christ. Ito yung plan of redemption. Isaiah chapter 53. Anong sabi ng verse 5? But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Nakita natin mga kapatid, ano ho? So, sa Genesis 3:15, hindi pa maliwanag yon, pero pagdating kay Isaiah, dito na, ano ho? Na yun pala ay si Jesus Christ na si Jesus Christ ay magsasuffer. Di ba sabi doon sa Genesis 3:15? Balik tayo sa Genesis 3:15. Ayan. Ayan. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Si Satan, ibubrus yung heel. So sa Tagalog ito mga kapatid. So ito po yung prophecy na si Jesus Christ ay magsasuffer. Ito po yung nangyari, no, na-fulfill ito noon sa Kalbaryo. Okay, thou shalt bruise his heel. Mga kapatid, no, yung bruise thy head, it shall bruise thy head. Sa second coming yan. Okay? Itong thou shalt bruise his heel, ito po yung sa Calvary. Okay, so yun po yung makita natin mga kapatid. No? So si Jesus Christ ay magsasuffer. No? Kung wala yung mga progressive revelation, hindi natin maintindihan itong Genesis 3:15. Ano bang mga pinagsasabi ditong it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. So unti-unti, no, nakita natin mga kapatid because kumpleto na kasi ang Bible, ang revelation ng Diyos. So Christ died for sinners. So si Kristo ang naging substitution sa mga makasalanan. Diba sa Isaiah 53? Isaiah chapter 53. Okay, sa verse 5, balik tayo doon. But he was wounded for our transgressions, he was bruised. Diba? He was bruised. Ano sa Tagalog yung bruised? So, kumbaga ito po yung suffering ni Jesus Christ, mga kapatid. No? So, siya po ay pinarusahan. Siya yung pahirapan for our iniquities nang dahil sa ating mga kasalanan. Amen? So, yun po mga kapatid. Okay, ang plan of redemption, kailangan mag-suffer si Kristo para sa mga kasalanan ng tao. Kaya, nung sinabi ni Kristo, it is finished, ayan. So, tanda natin, ang redemption ay nangyari na. It is finished. Fulfilled na. Okay? So, thou shalt bruise his heel. So, yun po yung na-bruise si Kristo for our
iniquities. Amen. So, para bang sa doon sa prophecy sa Genesis 3:15, para bang talo si Kristo, di ba? Thou shalt bruise his heel. Para siyang na-defeat. Pero yun po pala ay plano ng Diyos na kailangan mag-suffer muna siya. At doon din sa pagkamatay ni Kristo, magiging victorious pala siya. Kasi po, hindi alam yun ni Satan. Hindi alam ni Satan na meron palang mystery program ang Diyos. Na siya po yung pagkamatay ni Kristo at nung siya'y nabuhay muli, doon pala magkakaroon ng tinatawag na body of Christ. Kaya kung alam lang yun ni Satan, hindi niya papatayin si Kristo. Diba? Sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, okay, sa verse 8, which none of the princes of this world knew. Alin ang hindi nila alam? Yung mystery. Yung mystery plan ng Diyos. Kasi nga itinago ng Diyos ito Na-reveal lang kay Paul. For had they known it, kung alam lang nila, they would not have crucified the Lord of glory. Hindi nila ipapapatay si Kristo, hindi nila ipapapako sa cross si Jesus Christ. Kung alam lang nila yung mystery. Sino yung mga princess na yan? Kasama na dyan yung prince of the power of the air, si Satan. Kasi siya yung behind ng pagpatay din kay Kristo, di ba? Okay? So, marami na pong ginawa si Satan, attempt na para mamatay yung seed of the woman. Kasi pinipigilan yun ni Satan Kaya, okay, kagaya ng sinabi ko kanina, doon nag-start na nanggagalaiti itong si Satan. Gusto niyang sirain yung seed na yon. Ayaw niyang maagaw yung kanyang kaharian dito sa mundo. Gusto siya lang yung hari dito. Totoo, siya yung hari ngayon hanggang sa panahon natin ngayon. Okay, kasi nakuha ito ni Satan kay Adam. Yung dominion, yung throne, yung kingdom dito sa earth. Sino ang naghahari ngayon dito? Si Satan, the God of this world. Satan. Amen. So, gagawa siya, kukontrolin ni Satan ang mga tao. Binablind niya nga ang kaisipan ng tao para hindi maniwala ang tao sa gospel. Ngayon yun ang ginagawa niya. Pero noon, mga kapatid, yung prophecy sa Genesis 3:15, yun ang alam ni Satan Kasi sinabi yun ng Diyos sa kanya. So, piniprevent niya na mangyari yun. Hindi pwede yan. Sisirain mo ako, kakalabanin ako ng seed na ito. So, alam ni Satan din na ang Diyos, mas powerful sa kanya. Pero, tinatry ni Satan talagang kalabanin ang Diyos. Alam naman ni Satan na talo na siya, di ba? So dito mga kapatid, si Satan, siya yung behind sa pag-crucify. Bagamat yan po ay may plano ang Diyos, pero ginamit ng Diyos si Satan din para ma-fulfill yung prophecy. Yung plano, parang si Satan, kumbaga siya instrument din ng Diyos para mangyari itong lahat ng plano ng Diyos sa mundong ito. Nakuha natin mga kapatid? Okay? So, ang maganda nito mga kapatid, sa tao, may provision ng kaligtasan. Kay Satan wala. Diba? Sa mga angels na nagrebelde sa Diyos, walang provision ng kaligtasan sa kanila. Walang redeemer sa kanila, walang redemption, walang plan of redemption sa kanila. Tayong tao, meron. Ganun ka-special tayo sa harapan ng Diyos na tao. Genesis 3:15 pa lang. Nangako na ang Panginoon ng redemption para sa tao. Amen.
Okay? So, yun po mga kapatid, the plan of redemption ang makita natin doon sa Genesis 3:15. Amen. So ano pa ang makita natin? No? Sabi doon, it shall bruise thy head. It shall bruise thy head. It shall bruise thy head. So, kailan naging victorious si Jesus Christ? Nung nabuhay siyang muli, di ba? Nung nabuhay siyang muli. At si Satan, no? Talunan siya. Nung nabuhay muli si Jesus Christ, defeated na si Satan. Di ba? Nandun yung power of resurrection. Na si Satan hindi niya napigilan na mabuhay muli si Kristo. Kaya the enemy conquered. No, talo si Satanas, mga kapatid. Amen. Okay? So, sabi ng Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 15. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Triumphing. Sino ang naging tagumpay? Diba ang Panginoong Jesucristo? Amen. Okay? So, walang nagawa si Satan, yung mga principalities, yung powers na yan. Kaya, totoo, yung it shall bruise thy head. Amen? Na walang magagawa si Satan sa ating Panginoong Jesucristo. Ika-crush ni Kristo ang authority ni Satan. Triumphing over them in it. Diba? Kaya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, na-spoiled ang mga principalities and powers. Kaya kapag tayo talaga ay na kay Kristo, we are triumphant. We are victorious also. Kaya pag wala ka kay Kristo, talo ka. Defeated ka. Kasi hindi mo kaya ang Panginoon. Kaya huwag kang kumampi sa kalaban ng Panginoon. Okay? Kasi enmity yun ng Diyos. Okay po? Ika-crush ng Panginoon si Satan. At na-crush po yun, mga kapatid. Naging tagumpay si Jesus Christ nung siya'y nabuhay muli. Amen. It shall bruise thy head. So this is the defeat of Satan, mga kapatid. Bagamat si Satan ngayon nandito pa, pero defeated na siya. Meron nang nakahandang judgment sa kanya. So he is always defeated. Satan is a loser. Bagamat marami siyang nadadaya ngayon, marami siyang nadadala sa deception, kasi nga ang tao mayroong freedom, mayroong free will. Kapag nagdesisyon ang tao na i-reject ang gospel, ibig sabihin nun, mga kapatid, pinili niya yon. Hindi yan pinili ng Diyos. So, para bang pinili mo na kumampi kay Satanas. Pag nireject mo ang gospel of the grace of God, yung plan of redemption ng Panginoon sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay, defeated ka. You are a loser. Hindi ka triumphant. Hindi ka victorious sa buhay na ito, mga kapatid. Sabihin mo mang successful ang buhay mo dito, edukado ka, marami kang negosyo, marami kang pera, may position ka, may kapangyarihan ka, bilyones sa bangko,
ang pera mo, but you are a loser. Kung hindi mo sinampalatayanan yung ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. So may eternal consequence. May eternal consequence, mga kapatid. Sa judgment, sa lawa ng apoy. Okay, makakasama mo si Satan doon. Kaya, tandaan natin, mga kapatid, si Jesus Christ, no, ay mas powerful. All powerful. Okay? Omnipotent. All powerful. At lagi siyang victorious. Okay? If you are in the winning side, it means you are in the side of the Lord Jesus Christ. Are you in the winning side? Amen. You must be in Christ. So doon po sa Genesis 3:15, mga kapatid, nakita na natin, naging maliwanag na sa atin ngayon, no? Ang promised seed, si Jesus Christ. Okay? So, victory tayo ngayon. Nasa side tayo ni Kristo. Kaya, dapat lagi tayong mabuhay na talagang victorious. Pakita natin, we are more than conquerors through Him that loved us. Diba? Sabi ng Romans yan. Romans chapter 8. Ayan, no? Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him. Bakit tayo more than conquerors? Sa mga conquerors na mananakop, nakikipaglaban, okay, more than conquerors tayo. Ang body of Christ, mga kapatid, are more than conquerors sa pamamagitan ni Kristo. Through Him that loved us. Kaya, applicable sa atin, mga kapatid. No, yung seed na yon, na si Jesus Christ, the promised seed, okay, na naging victorious, triumphing over them in it. Pagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan. Amen? So, kaya wala tayong katakot dahil we are more than conquerors through Him that loved us. Okay? So, ang sabi po ng Bible, tingnan nyo sa 1 John chapter 3 verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Totoo po, mga kapatid. It shall bruise thy head. Di-destroy ng Panginoon ang works of the devil. Salamat na meron tayong Savior, no? Na lagi siyang victorious. Okay? He might destroy the works of the devil. Another verse, mga kapatid, Hebrews chapter 2, verse 14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is the devil. Diba? Naging maliwanag sa atin ngayon, mga kapatid. Amen. Na si Jesus Christ, no, ay i-destroy niya ang dyablo. It shall bruise thy head. Okay? It shall bruise thy head. Sabi dyan.
Prophecy yan mga kapatid. Ngayon maliwanag na sa atin, ano? Naging maliwanag na because of progressive revelation ng Panginoon. Ganyan ang pag-aaral ng Bible mga kapatid. No? Yung mga prophecy sa Old Testament, no, naging fulfillment yan sa New Testament. Kaya mas lalong naging maliwanag ngayon ang salita ng Diyos. So meron siyang connection palagi. Merong connection. Okay, ang Old Testament sa New Testament. Kaya, okay, dito tayo sa point number 6. Okay, point number 6 na tayo mga kapatid. No, ang programa ng Diyos, no, na tinawag nating prophecy at mystery. So, tandaan natin na merong pong connection ang dalawa. Okay? Bagamat magkaibang programa, pero ang harmony po nila, si Kristo po ang center. Okay, si Jesus Christ ang pinapatungkulan. Kaya nga doon, ang Gospel of God is concerning Jesus Christ. Okay? Concerning Jesus Christ. Okay? Kaya maging si Apostle Paul, na kino-connect niya si Jesus Christ as our head, the head of the body of Christ, kinonect niya ngayon sa prophecy, di ba? Seed of David. So may connection mga kapatid. Okay, kasi yung gospel of God, yan yung general term. Sa general term na gospel of God, okay, yun po yung doon nagmula yung gospel of the kingdom at yung gospel of the grace of God. Diniscuss natin yan sa mga nauna nating discussion. Amen? So, ang programa ng Diyos na makita natin sa dalawang programa na ito, ang center ay si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, the promised seed, ang Genesis 3:15, no, alam natin belongs to the prophetic program yon. Ang pag-asa ng Israel, yung seed of David, yung seed of the woman, naging seed of David. Amen? But, nag-leads din ito mga kapatid, papunta sa mystery program, sa body of Christ. Okay? So, makikita natin, dalawang programa, pero nagkaroon sila ng connection because of the Lord Jesus Christ. Amen? Ang ganda po ng salita ng Diyos. Para bang yung, di ba, yung prophecy at mystery, no, hindi naman sila magkahiwalay talaga. Magkaiba lang po ang programa na yun. Pero, okay, si Jesus Christ po ang naging tulay doon. Nung namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay, okay, nangyari yung dalawa. Okay, nandoon yung dalawa, yung prophecy at yung mystery. Kasi yung pagkamatay ni Kristo according to the scriptures, according to the prophecy. Tama po. Kaya sabi doon, binasa natin, thou shalt bruise his heel. Si Jesus Christ mabubrust, magsasuffer para sa kasalanan ng tao. At yung pagkamatay ni Kristo, according to the scriptures, naka-prophecy ang kamatayan ni Kristo. Pero ang hindi alam sa prophecy, okay, yung hidden, yung nakatago, yung mystery, na doon sa pagkamatay ni Kristo, magkakaroon ng body of Christ. Amen. At na-reveal yun kay Apostle Paul. Ako po natin mga kapatid. Okay? So, ang prophecy, ang ina-anticipate sa prophecy, kingdom, kaharian, maghahari si Kristo. Earthly blessings. Sa mystery, heavenly blessings. Okay? Sa prophecy, ang pinapakilala si Kristo ay King.
or Messiah ng Israel. Sa mystery, pinapakilala si Kristo as head ng body of Christ. So, ang dalawang ito mga kapatid, may alignment sila. Naka-align sila kay Kristo. Nakasentro kay Kristo ang dalawang programa na ito. Okay, huwag tayong malilito. Ano po? Okay, so ito na tayo sa point number 7, last mga kapatid. So the promised seed fulfilled in Christ Jesus. The promised seed fulfilled in Christ Jesus. Galatians chapter 3 verse 16. Book of Galatians chapter 3 verse 16. The Bible says, "Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ." Oh. Diba? Okay, so yung seed na yon, no, yung promise na fulfilled kay Jesus Christ. Amen. To thy seed, which is Christ. So yun po mga kapatid. No, yung makita natin ang fulfillment ng promised seed, no, nung si Jesus Christ ay namatay, nilibing at muling nabuhay. So ngayon mga kapatid, no, tayo ay meron pong kapayapaan sa puso natin. Kasi nga po mga kapatid, no, ang sabi ng Bible, no, hindi na tayo talunan. Tayo ay victorious na. Amen. Tayo ay na kay Kristo na. No, meron tayong victory. Meron tayong victory. Ibuksan natin sa Romans chapter 16. Romans chapter 16 verse 20. And the God of peace. Tingnan nyo. Diba may kapayapaan na tayo. Kasi ang God of peace, sabi dito, shall bruise Satan under your feet shortly. Amen. So, wala, talunan si Satan. Pag dating ng Panginoong Jesucristo, okay, yun yung makikipaglaban si Kristo sa Antichrist. Alam natin ang mangyayari sa Book of Revelation. Okay, basahin natin. Revelation chapter 20. 20 verse 10. Verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Amen? So tanda natin mga kapatid, yung Genesis 3:15 na unang pangako ng Diyos sa seed, at nandoon mga kapatid yung spiritual battle. Hanggang ngayon, merong conflict, merong battle spiritual between Satan's deception and God's truth. Naglalaban-laban po sila. No, dahil yan po ay nilagay ng Diyos na enmity. I will put enmity. So, alam din ni Satan yan. Alam niya na siya po ay loser. Amen? So, the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Tandaan natin po yan mga kapatid. Kung member ka ng body of Christ, no, ikaw ay nasa victory. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. So tanda natin, bagamat bumagsak ang tao sa pagkakasala,
matinding trahedya 'yon. Pero may nilagay ang Panginoon na grace. Genesis 3:15. Nandun yung grace ng Panginoon. Kahit may judgment ang Panginoon, pero may grace. I will put enmity, sabi doon. Okay? Between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Kaya ito pong seed of the woman, mga kapatid, si Jesus Christ, na binanggit po sa Romans 1:3, the seed of David according to the flesh. Amen. At siya yung magka-crush ng serpent's head. So, kaya si Jesus Christ, siya po yung pag-asa ng tao. Para maging victory tayo, kailangan manampalataya tayo kay Jesus Christ. So itong Genesis 3:15, mga kapatid, kumbaga bulong lang ito, whisper. Whisper lang kasi pag wala yung mga nabasa natin kanina, yung mga para maging maliwanag ito, di natin maunawaan ito. Diba yung bulong mahina lang, whisper, mahina. Pero pagdating kay Apostle Paul, parang sumigaw na. Sumisigaw na ngayon itong Genesis 3:15. Amen. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So mga kapatid, because of the gospel of the grace of God, itong verse na ito, hindi na ito whisper. Ito ngayon ay shout, mga kapatid. I-shout natin ito, i-spread natin ang good news, ang plan of God's redemption. Kailangan ng tao marinig na si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay. He is the promised seed. The seed of the woman is the Savior of the world. He is the Savior of all men. Amen? Salamat sa Panginoon. Thanks be to God, sabi doon sa binasa natin, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So salamat po mga kapatid, at sana meron tayong na-learn, natutunan po. Jesus Christ, the promised seed. At dito po, tinignan natin yung Genesis chapter 3, verse 15. So ituloy po natin mga kapatid yung Bible study natin bukas. At sana ay tayo ay bigyan pa ng Diyos ng kaliwanagan pa. Tutuloy natin ito. Yung seed. Okay? At doon na tayo sa seed of David. Okay? So from seed of the woman, naging seed of David. Okay, so, i-explain natin mga kapatid. Ang seed of David according to the flesh. So tayo po ay magpasalamat sa Panginoon mga kapatid. We are victorious sa gabing ito na pag-aralan natin na si Jesus Christ ang atin pong tagapagligtas. Ang promised seed ng Savior of the world. Let's pray. Lord, thank you po sa inyong pong mga salita. Thank you po muli sa banal na Espiritu. Siya pong aming teacher at guide sa lahat ng katotohanan, Panginoon. Hindi namin kailangang ipaliwanag sa sarili naming interpretasyon ng inyong salita, Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu na nasa amin, siya po ang may power na mag-interpret nito, Panginoon. At salamat, Panginoon, we compare Scripture with Scripture ngayon patungkol sa aming subject that Jesus Christ is the promised seed or the prophesied seed na naging Savior of the world, na ngayon maliwanag
sa amin ngayon na kami ay victorious because uh, uh, kayo Panginoon ang nagbigay sa amin ng victory through our Lord Jesus Christ, na siya po ang naging head namin as the part of the body of Christ. Kami po ay tagumpay. We are more than conquerors through the Lord Jesus Christ that loved us. Lord, thank you po sa mga nakasama ko rin, Panginoon, sa pag-aaral ngayong gabi. Bless niyo po sila at bigyan niyo kami ng humble heart, teachable heart. Tanggapin namin ang mga truths na ito at ma-apply namin sa buhay namin sa araw-araw. At kayo lamang po ang maging center, ang maging preeminence sa lahat ng bagay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, so thank you and salamat po. So continue lang po tayo mga kapatid na maging student ng salita ng Diyos. No? Hanggang sabi ng Bible, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So pakinggan po natin ang isang awit mga kapatid at bago natin i-close ito. Ang pakinggan po natin ng pamagat, Then I Meet the Master. Like a babe when it cries for its mother, like a child I was helpless, alone. Then I met the Master. Now I am one of his own. For all things were changed when he found me. A new day broke through all around me. For I met the Master. Now I belong to him. Like a blind man